Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10 Isaga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, o bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod natin nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang. Pagkilala sa mga tao sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Iyari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Sports Zone. Isa naman ka edisyon sang aton nga pagpangalagad para magpatpat no sa labing uli nga mga balita sa hinampang. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga aga diri sa gyapon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta nga aton mga tagpalamati? Namo kita sa mga balita nga patpaton subong nga aga sang nagligat nga Sabado. Sobra 300 ka mga kabataan nagpasakop sa dinagyang chess tournament. Bahin sa mga activities pagsaulog sang dinagyang festival. Nagdamugin sa mga kabataan nga nag-join no, sa sining chess tournament. Dira sa bahin sang Robinson's main, dira sa bahin sang city proper. Namigit kay damugin nga mga kabataan no, ang nahuyog sa hampang nga chess. Hindi lang may kalabanan abi sa mga bataan subong ang nahuyugan din nila mga team sports, pero dili tato nakita nga damo man ang nagapahayag no sang interest nila sa hampang nga chess. Masiling naton bentaha gid sa mga kabataan. Kag mga kabiyanan, speaking of chess, no? Mga kabiyanan, ari diri subong sa syudad sang Iloilo. Ang ano gali ni siya, taga Uzbekistan. Pero Australian-based top-rated player kag grandmaster sa chess, no? Si Timur Kuibokarov. Nga ngalan no, Timur Kuibokarov. Muni siya no, ang player from Uzbekistan nga ari diri subong sa syudad sang Iloilo. Hindi kita magsala, mag-courtesy call ini siya kay Mayor Raisa Chanyas kag may mga activities no, Uzbekistani Australian chess player. Kag gintagaan ini siya sang award. Gintagaan siya sang titulo nga Grandmaster sang FIDE. Muna siya daw pinakataas gin nga International Federation or World Chess Federation, commonly referred by its French acronym FIDE. Isa ka international organization based in Switzerland that connects the various national chess federations and acts as the governing body of international chess competition. So, ginawardan siya sang FIDE, no? Sang title nga Grandmaster. Magsiling ka nga Grandmaster, ano ni? Baga, pinaka-top na ni siya sa patag sang chess. Kag, sa edad ng 18, na-qualify ini siya as a Grandmaster. Kag, the first from Western Australia
Kag sang 2020 became Australian chess champion. Na bunag ini siya sa Tashkent. He represented Uzbekistan until nga nag-transfer ini siya sa Australia sang 2018. Bauti do pariyo man kay kay Wesley So. Mati from Philippines. Muro may mga naindian si Wesley So sa mga na-experiensyahan niya diri sa Pilipinas. Decide siya nga mag-silo sa United States of America. Kag makita ta ang agi ni Wesley So. Diin sa nagligad lang nga tournament, no? Nag-champion ini siya sa Tata Steel tournament. Nga nato, no? Ginatagaan tas ang ideya nga ton mga tagpalamati, no? Sa sining mga grandmasters. Kay parang mapukaw pagid ang awareness, no? Sa aton nga mga kauturan sa patag sang chess. Kadamo sang mga chess players. Diri sa aton, no? Diri lang gani sa Iloilo baw sa pagkadamo. Kada banwa may mga chess club pagid. Ano pagid ayhan kung masuportahan ini, no, sang gobyerno kag sang private sector. Hindi kita magsala ang Professional Chess Association of the Philippines, may mga tournament sila nga ginapatigayon, no. Ano na gid bala do professional, hindi daw professional player kagid may lisensya. Pariyo ka man sa mga sa mga PBA, mga nagampang sa liga sa volleyball. Ito muna, no? Diri sa syudad sang Iloilo, basi mga madinagyang ni si Timur Kuybo Karob. Bata pa. Pila pa lang niya, 25 years old, pero grandmaster na. So istoryahan tayo na karon, no, diri sa aton nga pagpangalagad ng pila ka mga updates sa patag sang chess. Kiti magahampang ni siya sa basi mahampang ni siya karon sa mga chess players diri sa Iloilo. So bantayan ni na sa aton nga mga kauturan. Samtang sa iban pa naton nga balita, temprano pa nalutos si Alex Iyala sa first round pa lang ini, no, sang hampang niya sa Australian Open Women's Single. Come from behind ang pagdaog ni Alicia Parks sang USA. Sa unang set, abanse si Alex 6-0. Pero sa mga masunod nga set na napirdi na si Alex 3-6, 2-6. Come from behind nga daog. After pulling off a perfect opening, na dula ang momentum ni Ayala kay Parks. World number 100 ni siya, si Parks. 51 places below sa Filipina tennis player na ton. Kag nagkambyo ang hampang. Na pirdi pa. The loss came as a dampener para kay Ayala. Nag-participate sa first Grand Slam tournament with expectations man. Taas man nga expectations. Matapos ang semifinals stint niya at sa ASB Classic sa Oakland. Pero ang campaign, no, nagkakahulugan ini ngati ang Pinay tennis sensation is now played in the main row of all 4 Grand Slam tournaments. With her first round victory sa US Open, still standing as her career best in majors. So muna, no, si Yala nagtakop man ng iyang campaign sa Australian Open, pero magapadayon ini siya sa doubles ang iya partner si Ingrid Martins sa first Grand Slam of the year. Ang pair ni Alex kag ni Martins will go against Magda Linette
kag Shuko Aoyama subong nga adlaw. So best of luck kid para kay Alex kag sa iya partner. Bay pa nga kung napirdi man siya sa singles, makabawi siya sa doubles. Mula ning nananian naton subong kay damo ang mga sports na may mga tournaments bala nga masiling ta mas makilala pag ang aton nga mga atleta. Hindi lang sa tennis, kundi sa tanan na sports. Luti kung sa lang no, sa kasikatan nga tawag, hindi manigar, volleyball, basketball, football, amo ginayang ginakalangkagan sang aton nga mga kauturan. Pero nagapati ako nga damo pagid sang sports na pwede mag-excel ang aton nga mga atleta. Best of luck gid para kay Alex Ayala. 17 minutos makaligad sa taknang alas sa G sa aga. Mga kabyanan, ang Philippine Women's National Futsal Team, kung mas kilala sa tawag nga Filipino 5, nantala na nga magpasakop sa subong nga tuig. Pero tinangin yang mga makasumpong sa nga mga nasyon na masiling naton nga highly competitive ining Group B no sa ASEAN Women's Futsal Championship sa Nakhon Ratchasima sa Thailand. Ang Biennial Tournament mag-umpisa sa Pebrero 24 tubtob Marso 2. Major test ini for Philippines. Kasunod sang historic 2025 campaign. Ang Group B no will go up against the defending champs Vietnam, ang regional contenders ng Myanmar, kag ang tournament debutants Australia. Ang Group A naman will be headlined by host nation, amo ni ang pungsod Thailand. Ang reigning Southeast Asian Games bronze medalists upod ang silver medalists ang SEA Games in Indonesia. First time participants Malaysia. Mga kabyanan, ang torneo traces its roots sa Philippines at panagbalay sang inaugural Asian Women's Futsal Championship sa PhilSports Arena sa Pasig City last November 2024. Kag ang natabo nga or ang inhiwat nga tournament nagserbi ato nga breakthrough para nga mapapataas ang futsal activity across Southeast Asia. Kasi amo ni no, may 2025 FIFA Futsal Women's World Cup sa Philippines. Iti nagakalipay gid ang presidente sa Philippine Football Federation na si John Anthony Gutierrez ang surge sa women's futsal sa Southeast Asia. Iti eventually sunod siya sa bilog kakalibutan nag-umpisa sa Pilipinas. Amo ning ginasiling naton na nagalapat pagiti ang opportunity para sa mga athletes. Nagadamo ang opportunity. Damo kamo sa pwede pilian. Diri pwede ako. Diri pwede ako. Kadamo. Importante lang sila suporta. Suportahan ta sila. Kay sa oras nga maging successful ang ini mga athletes, mas makilala pag ang Pilipinas sa kung ano man nga sport. Sa Olympics, kita nyo man, pakita ni Kaloy, 2 ka gold, gymnastics, previous nga Olympics, Heidelin, isa ka gold medal, first gold medal. Muna nga sa mga atleta, hindi ka mo matakan sa pagpursige, hindi ka mo matakan sa ginihimo ninyo nga sakripisyo. Kay balaan nyo, once malambot nyo ang pinnacle sa karir nyo,
masiling nyo nga inatag kong best ko. Nagbunga ang tanan ng pangabudlayan ko. Pero syempre, si Tabase, Heidelin Diaz. Kung di kita magsala, 2008, so nag-start siya compete sa Olympics. Pila ka tuig ang in-endure niya. 12 years. Kag nakuha niya po. Ito muna, no? Para sa mga athletes, hindi ka mo pangita sa instant results sa inyong career. Bisan ano pa na, individual sport, team sport. Kaya nga, may process ina. Sa diri nga stage, isang imo nga karera, may experience mo nga puro ka perdi. Damo ka sang rejections, damo sang may pakamalaod sa imo, kulang suporta mo. Pero hindi dapat mangin rason para nga mag-give up ka mo. Ito may ibangit, ito kakawad-an na sanggana kung sunod-sunod lang kapaslawan. Paminsan sila nga tipas hindi man para sa ako ng amon nga sport. Pero ang mga nagapursige, wala ako naghambal nga ang mga nag-decide na mag-untat, no? Hindi sila successful. May mga madalom sila nga rason nga ang nag-untat sila. Mati nagamba sila akin. Hasta lang ako din. Kasi may nasa nakita nila basi may better opportunity sa iban na field. Amo na nga nag-untat sila. Pero sa mga nagpursige naman niya sa patag sang hinampang, makita mo kung ano ka layo nang nalabot nila si Carlos Yulo. Mula to galing ng medyo may misunderstanding sila sa pamilya niya. Pero I believe na-resolve naman. No? Kay walaan mo, bisan ano matabo. Nanay mo man din sa gihapon. Bisan ano matabo. Pamilya ka mo. So muna, no? Kita, no? Nga pangalagad kada semana discuss sa inyo sa mga dalagpuan, mga talapang doon nga balita sa hinampang. Kalipay kikita no, sa sininga mga developments sa patag sa hinampang. Kaya aton malang yan nga mapataas na pagitang awareness sa mga pumuluyo sa patag sa hinampang. Damo opportunities kung gusto mo nga mangin career, no? Ang imo nga sport. minutos magaligad sa takda nga alas 10 sa aga. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom sa aton nga pagbalik. Dugang pagit nga mga balita patpato naton diri sa programa Sports Zone. Tinagral 2026 Highlights sa Sabado kag Domingo, January 24 kag 25. Pantayin sa Radyo Pilipinas Iloilo. Live! Sa January 24, 8 kakabanwahanan sa probinsya sa Iloilo ang magapasundayan sa ilang festivals sa kasadyahan sa kabanwahanan competition. Sa January 25, 7 ka Dinagyang Tribes ang magapa-indis-indis sa Dinagyang Tribes Competition. Bantayin, magpamati, kag magdanaw sa Dinagyang 2026 Highlights sa DYLL 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page para sa live streaming. Halabira, Iloilo! Viva Senyor Santo Niño! Viva! 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 Hala, bira, Iloilo! Sulong sa pagpad ko. Hala, bira, Iloilo! Matahong na balwak ko. Hala, bira, Iloilo! Mabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Sa pagkilakad sa malawig na pinipon. Sabi ko, napakagandang
collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines, sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning, nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto. And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I've mentioned, this is really a continuous engagement. It will be a great opportunity to work with the Radio Pilipinas, being our partner. Because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo, Dindo, kanina on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam.
Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo kong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha, para safe ang lahat sa panahon ng sapangan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagpapadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. 33 minutos, mga kaligad sa taknang alas 10 sa aga para kamo nagapamati diri sa Gyapon sa programa Sports Zone. Ang kabyanan, kaligad ang pila ka bola, no? Magasambuwa na ang duwa sa best teams sa PBA 50th Season Philippine Cup Finals. Magasambuwa ang Talk and Text sa Tropang 5G kontra San Miguel Beerman. Kag ang TNT hopes to break its final slump. Kay daw kontra pilo ning TNT sa San Miguel. Kag nagalaom sila, no, with a retooled lineup. Makuha nila ang rest back nila kontra sa San Miguel. Ang Tropang 5G hold a 1-6 record against sa Beerman sa finals, kay PBA Statistics Chief Fidel Mangonon. Ginalkipan ini no sang last season Philippine Cup rin na pornada ang Grand Slam bid sa Talk and Text. Kung nagdaog ang Tropang 5G, makuha nila ang Grand Slam. Fortunately, no, okay nila nakuha. Kag the only time ng TNT nagdaog sa SMB was during the 2011 Philippine Cup Finals. After sang finals defeat nila last season, nangin busy ang TNT, no, by signing the likes of Gio Halalon, Kevin Ferrer, kag Tyrus Hill, no, para magpag-on pagid ang roster. Kagti, suno kay Chot Reyes, ang player movement was built on having a better chance at beating San Miguel. Definitely, amo nang iyang sabat, no, during Monday's pre-finals sa press conference. Kag ang mga moves, no,
bala nila na forsigit man siguro nila nga talk and text. If you go into any tournament, so kay Coach Chot, you take a look at who's the big guy on the block. So, para siya, hindi naman ina secret kag San Miguel has dominated ang tournament. So, kung gusto mo mag-compete sa San Miguel or sa kung sino man dira nga pag-on nga team, then you better have the resources. Amo na nga nagdugang sila sang nag-acquire sila sang pila ka mga players ti balantaman si Gio Halalon na ang kalidad niya sa Magnolia kumadumduman sang aton mga tagpalamati no before siya na trade sa Northport na muna ning Titan subong. Ang tropang 5G also lost last season sa championship sa All Filipino Cup. Kag kumadumduman man sa aton ng mga tagpalamati injured si Calvin Oftana, Reynam Batak kag Poy Eram. So subong ginadress Manila ang kadalumon sang roster nila after the experience of missing key players sa injuries. So it was a big objective for us to address our depth. Kagte amo na ni subong ang roster nila no pulo pag-on man. A combination of really going and looking at San Miguel as the benchmark at the same time addressing man ang pilaman ka issues ng team. So ang hampang mag-uumpisa sa Miyerkules bukas game 1 sa PBA Philippine Cup Best of 7 finals sa Inares Center, Antipolo. PNP reached the finals after taking the number 3 seed with an 8-3 win-loss record no na perdi nilang Magnolia sa quarterfinals kag sa semifinals ang Meralco Bulls. Ang San Miguel naman nalabot ang finals. Sila ang best team sa eliminations with a 9-2 win-loss record. Ilutos nilang NLEX sa quarterfinals kag ang barangay ang Barangay Ginebra San Miguel. Wow. Mahigid ka timawas ang Ginebra. Para sa akon ang Ginebra kinahanglan gid nila magdugang sa big man nga maka-match up kay Junmar. Si Japet medyo may edad na, kinanglan dapat sini kay Japet, ano na lang ni gani, limited minutes na lang ni, pero maka-perform pa man siya. Pero may mga nakita kita nga information, no? Amo na, nga nakita naton nga may talks ang Ginebra, i-confirm naton ina, no? May talks ang Ginebra sa camp ni Greg Slaughter for a possible comeback sa team. Di pilaman katuig nagampang si Greg Slaughter sa sa Barangay Ginebra. Di nakadaog man sila dito sa kampyonato. So lantawon ta. Big man gid ang kinanglan sa Ginebra kag ang ang kung energy guy damo sila energy guy dira big man gid nga kaya maka-match up kay Junmar. Kay dira gid sila perdi. Kag si RJ Abarientos dapat mas tutukan niya ang depensa kay masami siya ang gina-target sang offensive player. Iti gamay siya nga daan. Pero hindi na rason. Iti professional player ka. So you have to find solutions sa imong makabig weakness sa imong hampang. Hindi pwede nga mangin rason nila. Okay? So, subong, sa dyaning hampang nila kay sa nakita ko, kompleto ang players. Kompleto man ang piyak. Except Jason Castro. Pero si Jason Castro, ano na niya, nagapay-dalom na niya ang karera niya. Kag gumaritar na lang niya ni dugay-dugay, pila katuig. So, kung sa big man, ara dira si Brandon Ganuelas sa roster, Poy Eram. Pero aside kay Junmar, may Botaw Tuwa ka pa May Jericho Cruz ka dira sa guard. Jericho Cruz, sila Don Troliano. Speaking of Jericho Cruz, kung nadumduman isang aton nga mga tagpalamati, may mainit man nga sinabtanay sa ining duwa, no? Ang TNT manager, si Jojo Lastimosa, kag si SMB guard, Jericho Cruz, kiti subong sa press con nila, at
Tingin na ano na lang nila. Kadlawan na lang ni nila ang natabo. Kag o lagid malikawan nga mapamangkot ini sa ila sang nag press con sila kag si Lastimosa kag si Cruz sang nadumduman nila kadlawan naman lang nila subong pero ari lang ang kay Jolas naman hindi lang pag liwaton ni Jericho. Pero nag-reply man daw naglangulanguhanay na lang sila suno kay Jericho naman alang taon takot siya. Basta wag mo lang ako aawayin. It was the press conference for season 50s finals kay both teams sa amo niya tropa man kamo after sang hampang miguhay man kamo sa gihapon kumbaga sa court lang kamo yung compete pero after sang hampang miguhay kamo muna dapat hindi nga asa sa tapos na yung finals kontrahanay kamo hindi mga professional ni nga mga players kasi nakita ko after sa mga init nga sinamtanay wala naman na dayon bisan diri sa aton sa mga liga dapat kung may pag-intindihan basta lang dira lang sa hardcourt hindi na pagdalon sa sagwa nga may masinumbaganay pa dumduman niya to si itong naniro bla wadaan sa lisensya panong pamilya niya muna bla na hindi naton pag i-treat ba lang basketball nga competition siya magabot ba sa punto nga kung may hindi ka mo pag-intindihanay or may sakitanay ka mo dira magpisikalanay ka mo sa court pag-abot sa sagwa initanay mga mo yapon suyaay ka mo dira hasta sa maglabotanay ka mo so amo na nga sa PBA sa nakita ko way man sang mga players nga naglabot sa amo na nga level kag malan mo professional ni sila kag balaan nila manging konsekwensya sa oras nga sila maglapaw sila or hindi nila makontrol ang ilang mga emosyon dira. Kay that in game 4 sang last nga finals accuse ni Lastimosa si Cruz nga showboating. Siyempre doon naginambong. Following San Miguel's 105-91 win game 4 ini. Game high 23 points. He was seen hyping ang San Miguel crowd just as the game was coming to an end. Kasi ang medyo medyo maangas gid man ni si Jericho Cruz. Kag mugid na yung style of play niya ang siya bla intense kag emotional sampang bla. Kag siyang nangin finals MVP no. Siyang PBA press corps kag may exchange of words. Pero okay kami ni Jericho. So amo nang last sang press con na sini nga press conference. Kag it's good to note nga kalimutan lang to kumbaga dala sa hampang. Siguro na ang budlay abi isa kun manog pirdi ka. Tapos makita mo mga amo nga players nga do garet-garet ka man. Mainit gid man ang ulo mo. Pero tanan sinaya part gid sang hampang part ina sang competition pero sa nasiling ko na tapos ang hampang dapat way na sang tam na nice ang kaakil 44 minutos magkaligid sa takda nga alas 10 sa aga so ang game 1 bantayan ina no sa Wednesday buwas na January 21 45 minutos magkaligan sa takna ng alas 10 sa aga. Sa gihapon balita sa PBA, no? Si Bo Belga sang Rain or Shine nagpirma sang 1-year contract extension with Rain or Shine Elasto Painters.
perfect time ini no after nag-retire na si Gabe Norwood, kinanglan gid nila dira sang presensya sang isa ka veterano man nga mag-guide sa ila. Kagti ginapananaw siya ang mga team sa locker room voice. Kaya kung sa experience lang damo na ni siyang experience si Extra Rice, si Bobelga. Pero puro gid ni mga baguhan nga daan ng players ng Raynor Shine sila Adrian Wokor, Kilan Chongson, Jonard Clarito, Keith Datu, Leonard Santillan kag Andre Karakot. So puro gid ni mataon. Nagnubo na gid man ang playing time ni Bobelga, pati ang scoring kag rebounding kag ano na kumbaga given na ina no. Syempre nag-edad ikaw ang imo nga role nagalain. Kinanglan niya mag-step back parang i-mentor ang mga bag-o nga players, especially ang mga big man nila no. Pero hindi lang pagtudloy sa mga ari nga daan may amuni nga klase man sang player sang bata pa siya, terrible gid manakit. Kaysa hindi na bla physical ang tawag bla. Duwa na mo. Physical ka nga player o kung dirty player ka. Isa nagalabot si Bo nga medyo sobra bala. May nadumduman ko na nga video nga nagagawa man kisa sa feed naton nga pagtumba niya na tasak yata ang tiil ang ulo ni Eman Monfort o ang likod niya. Hindi, bicara siya kabugat. Si Eman Monfort, ang height niya 5'6 lang, 5'7. Hindi, mga 5'6 si Eman. Madira-dira. Kita mo lang. Ito hindi ko malipatan siya, pero I hope na ni siya, hindi na siya muna masiling naton nga sobra bala sa pagka-physical. Pero Bobelga, balang taman ng kalidad sa isa ka Bobelga. Kabay pa nga mag-level up again ang Rain or Shine. Gati mo, sila, timbrano pa sila nag-exit subong nga season, subong nga conference. Pero galing muna ang basketball, di ka kasiling arak sa eliminations, top seed ka. Pag-abot sa quarterfinals, nagalain ang atmosphere sa hampang dira Ang kompetisyon nagataas. So bisan kisa nga number 8, rank 8 nga team. Makasiling tabala nga maka-upset pa. Depende abi kisa man sa mindset, sa style of play, paano ka mag-counter, adjustments, damo kasang gina-consider sa hampang. Kag ang role sang coach na dapat ang players positive ang pag-respond nila sa mga directions ng ilang coach. So balantayan nila no? Ang finals sa nasiling na naton, Talk and Text kontra San Miguel Beermen. Abi sa aton nga mga kauturan, kamo San Miguel kamo o kung Talk and Text sa tropang 5G. Bati ko kuno kung mag-champion ang Talk and Text 6G na kuno. Lahog lang Pero sadya na nga match-up. Best of the best. Muning MVP, MVP group kag San Miguel Corporation. Sinuayhan na magadaog. Bantayan ina. Madugay-dugay ina nga hinampanganay. Kiti best of 7. "49 minutos magkaligid sa takna ng alas 10 sa aga. Mga kabyanan ng iban pagid nga mga balita patpato na ito sa masunod edisyon sang programa Sports Zone. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Before kita naigili magpasalamat, luyag tatamyawon ng aton nga kaupdanan diri no sa Radyo Pilipinas, si Mr. Vermor Aventura. Happy birthday! Ang aton nga wish kay Vermor no nga mayo lang lawas. More blessings. Pantigid ang good health gid.
Napasalamatan tang atong mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Rochel Jones Sotahero sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updatein ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagit ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.